Ngayong tanghali, isusulong ng isang kongresista ang panukalang batas na naglalayong muling buhay ng death penalty sa pagbubukas ng 17th Congress. Mula sa Makati City, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace. Lord decidido si Muntinlupa Representative Rufy Biazon na panahon na para buhayin muli ang parusang kamatayan sa pagbubukas ng 17th Congress sa July 4, kabilang sa unang panukalang batas na kanyang ihahain ay ang pagbuhay sa death penalty. Si Biazon ang pinakauna sa pila ng mga kongresistang maghahain ng panukalang batas. Sa draft bill ni Biazon, ang papatawan lamang ng parusang kamatayan ay ang masasangkot sa iligal na droga, gaya ng nakasaad sa original na bersyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito, ang mapapatunayang gumagamit, nagbebenta, nag-aangkat at protektor ng ipinagbabawal na gamot ay maaaring mahatulan ng kamatayan. Sakop nito, hindi lamang ang mga Pilipino kundi ang mga foreign nationals na masasangkot sa droga dito sa bansa. Ang pagbitay ay isasagawa sa pamamagitan ng lethal injection. Paliwanag ni Biazon, itinuon niya sa drug-related cases ang death penalty dahil base sa kanilang pag-aaral, ilan sa mga preso na nakagawa ng heinous crime ay nagbago sa loob ng koreksyonal. Subalit ang mga involved sa droga ay patuloy na nagbebenta at gumagamit sa kabilang nakakulong na ito. Subalit ayon naman kay incoming House Speaker Pantaleon Alvarez, sa kanilang bersyon, isasama nila ang mga heinous crimes gaya ng rape, murder at iba pa. Target ng majority sa loob ng isang taon ay maipasa sa Kamara ang pagbuhay sa death penalty. Subalit ang Makabayan Bloc sa kabila ng sumapi na ito sa mayorya, tututulan daw ang death penalty. Ayon kay Gabriela Parques Representative Emmy De Jesus, susulong pa rin nila ang pagtutol sa mga ito lalo't hindi pa naisasaayos ang sistema ng hustisya sa bansa. Lord? Grace Casin, nagulat mula sa Makati City.